Before ka mag-start ng kahit anong business, hindi mo kailangan pakaisipin kung wala kang kapital. Yes, it's hard to start a business without capital, but it is possible. And in this video, I will share to you 5 businesses to start without a capital. Remember lang na kahit hindi mo kailangan ng capital, you have to give effort, time, and syempre, creativity mo when starting any business. But first, you have to understand that there are 3 types of business. Let's start with product business. I know you're familiar with this. So, it's like you create a product, you sell it, and then you can earn money. Same with this second type of business, which is yung service business. You provide a service which is more on skill-related service, and then in return, you earn money. And the third one and the newest is the content business. Well, content business for me personally is like a mix of product and service business. If you're familiar with content business, that's good. Pero kung hindi ka pa familiar, ang content business lang naman, ito yung largely expanding nowadays. So like for example, ito yung mga written articles, vlog post, yung videos, image, graphics, and all. So it's about business that are related in creating or producing a content. So paano naman kumikita ang business na to? Well, they are earning from monetization, earning from sponsorship, advertisement, and subscription. So kung kilala nyo si Danco, isa sa mga favorite kong content creator, sabi niya na ang future economy ng mundo is content economy or creators economy, which influences me to start a YouTube channel. I can make it as a business. Okay, so without further ado, let's dive into the video. The first business idea that you can start without capital is reselling product or services. Reselling is the most basic and playground of entrepreneur, especially as beginner. So, ang kailangan mo lang dito is maging middleman. So, you have to find the supplier and you have to find a customer. Dalawa tayong uri ng reselling. Ang una ay tawagin nating buy and sell at ang pangalawa ay tawagin naman nating bridge selling. So, sa buy and sell, ang gagawin ko ay bibili ako ng produkto sa murang halaga at ibebenta ko to sa mas mahal na halaga. So, for example, bumili ako ng pouch na ito sa Divisoria dahil ang Divisoria ay isang lugar kung saan marami ang supplies. Bumili ako ng worth 10 pesos nito, ipopost ko ito sa aking social media at ilalagay ko ito ng worth 35 pesos. At merong bumili, so kikita ako ngayon ng 25 pesos. Ganito ang buy and sell. Ngayon naman, ang pangalawang uri ay bridge selling, kung saan pupunta lang ako sa mga supplier area, katulad ng Quiapo, magpipicture ako dito or kukuhaan ko ng mga litrato ang mga produkto na available dito, ipopost ko sa social media at ngayon naman, ibebenta ko na may patong na halaga. Pero, hindi ako naglabas ng pera. Kailangan ko lang i-post at makahanap ng bibili. Pag may nakita na ako na potential na customer, saka ko pa lang siya bibilhin sa mas murang halaga. Maaari kong gamitin ang pera ng aking customer upang makabili ako ng supply. So sasabihin ko lang sa aking post na pre-order ito at kailangan ko ng down payment para ma-process ang kanilang order. At ilalagay ko rin dito ang time frame ng order at ilalagay ko ang time frame kung kailan ako magdi-deliver. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang transaction. Kung may iba pang bibili, mas mapapagsama-sama ko kung sino yung mga o-order sa akin. Ito ang tinatawag na reselling. Pwede mo tong i-scale at mag-expand ka ng mas malaking business. So, alam mo ba, sa reselling, ganito lang ang ginagawa ng mga sikat at famous na brand na ngayon na nag-expand lang sila. Pinagkaiba nila sa atin, meron silang sistema na kahit ang mismong may-ari hindi na sila gumawa dahil meron na silang binuong system na ito yung magtatrabaho para sa kanila. Katulad nga ng Amazon, ng Shopee, Lazada, Alibaba at marami pang iba. At dagdagan ko lang, pwede ka rin mag-outsource gamit ang iyong services. So for example, ako ay isang middleman ulit. May nakita akong potential na customer na naghahanap ng photographer. Pero hindi ako marunong. Ngayon, may kakilala ako na photographer. Ang gagawin ko is kakausapin ko ang photographer na ito at tatalangin ko kung magkano ang kanyang service. At ito naman ay sasabihin ko sa customer. Pero syempre, magpapatong na ako dito ng presyo. At sa ganung paraan, magkakaroon lang kayo ng negotiation at kikita ka ng pera. Hindi rin ikaw ang nagbigay ng service. Ang tawag doon is outsourcing. So, pangalawa, affiliate marketing. Ito yung hype na hype ngayon sa TikTok.
sa social media, at kahit saang platform. At ano nga ba ang affiliate marketing? Kailangan mo dito is social media presence at kailangan meron kang community or mga followers. Like for example, sa TikTok, ang requirements nila ay kailangan meron kang 1,000 subscribers bago ka makapag-affiliate. Ganun din naman sa Shopee. Pero ang alam ko, may paraan para makapag-affiliate ka sa TikTok kahit wala kang 1,000 followers. Kailangan mo lang hanapin yung mga YouTube tutorials na to. Ganun din naman sa Amazon. So, Amazon FBA yung tinatawag nila. So, dito, ang gagawin mo is mag-a-apply ka or magre-register ka bilang affiliate marketer ng mga produkto na meron si Amazon, si Shopee, at si TikTok. Dito, ang gagawin mo is magpo-promote ka ng mga produkto sa iyong social media platform. At yung produkto na yon, bibigyan ka nila ng link. Kung sino ang gumamit or bumili gamit ang iyong link or code, maaari kang kumita ng komisyon dahil sa pagpapromote ng kanilang mga product or services. Sa ganitong paraan, kikita ka ng malaki kung mas marami kang mahihikayat na bumili gamit ang link or yung code mo. So, ganun kumikita ang mga affiliate marketer. At napakarami na ngang yumayaman at kumikita ng limpak-limpak na pera sa affiliate marketing habang wala silang nilalabas na capital. Number 3, content creation. Aware ka na siguro na ang future economy nga ay creators economy katulad ng sinabi ko kanina. Dahil lahat ng nasa paligid natin ay nagbabago at ang pagbabago na to ay kasama ang business. Mataas at pataas ng pataas nga ang demand ng value creation. Tulad na lamang nito ay post, video, reels, shorts, podcast, music, video production, music production at marami pang iba. Kumikita nga ang content creation sa pamamagitan ng subscription, monetization, and advertisement. Kung ikaw naman ay creative, pwede mong simulan ang pagkakaroon ng content or kinakailangan na creative ka at the same time ay meron kang flexible na pag-iisip. Dahil para maging successful sa business na to, kailangan magkaroon ka ng uniqueness at consistency. Hindi siya madaling gawin pero worth siya gawin habang tumatagal. Number 4, vlogging or YouTube. So, hiniwalay ko siya sa content creation sapagkat mas malaki ang potensyal ng YouTube kumpara mo sa Facebook, Instagram at marami pang iba. Dahil ang YouTube nga ay pangalawa sa pinakamalaking search engine maliban sa Google. So, ang YouTube is long form siya, most probably. Pero dahil meron na nga tayong short form, pwede mo na rin siyang i-take advantage. Alam naman natin na ang YouTube ay dito tayo kumukuha ng napakaraming kaalaman na hindi natin matututunan sa school. Dahil ito nga ang tinatawag na University of YouTube. Sa YouTube, marami tayong matututunan ng mga tutorials at mga bagay na hindi pa natin alam for free. At pwede ka rin magawa ng YouTube channel mo for free. At doon, mag-start ka na kumita ng pera. Kaya kung gusto mo maging YouTuber, pwede mo siyang simulan with zero capital, using your phone, internet, and yung creativity mo rin. Kaya as a reminder, sana isubscribe mo yung YouTube channel ko. Number 5, videography and photography services. Ito yung business na skill related din kasi kailangan marunong kang umanggulo at marunong kang mag-edit. Pero ang hindi mo alam, pwede mo tong simulan nang wala kang capital dahil nga meron tayong tinatawag na renting. Kung wala kang gamit, kailangan mo lang gawin is mag-rent ka ng camera sa mga kilala mong meron. Ganyan ang step na ginawa ko na nag-start kami ng photography. So, sa ngayon, nakadepende yung presyo sa model ng camera na i-rent mo. Syempre, kaya naman, as a beginner, hindi mo kailangan ng magagara at sobrang garbong camera. Kailangan mo lang ay matutunan maging creative at maging flexible. So, paano kumikita ang photography at videography? Pamamagitan ng pagiging freelancer. Ang freelancer ay nagbibigay ka ng service na may kapalit na pera. Sa ganung paraan ay kikita ka nga. Hindi rin ito madaling simulan, pero at least pwede mo lang simulan agad. And that's important. So, there you have it, thriving people. Yun ang ating 5 business ideas na pwede mong simulan with zero money. And pansin nyo, lahat is skill-related siya. Kung hindi man siya skill-related, lahat sila is trending or applicable ngayong panahon. Alam ko naman young people na we are very creative at this time, kaya kailangan nyo lang simulan kung meron kayong gustong gawin. Yan lang yung mga few and exciting business ideas na pwede nyong startan as a beginner. Na kung saan ako din, sinisimulan ko rin siya as a beginner, kaya don't forget to subscribe to my channel. Remember, in the world of business, kailangan mo ng determination, kailangan mo ng perseverance, consistency, at yun
yun yung mga mahalagang bagay more than sa halaga ng capital na meron kayo. Okay, sobra ako excited na makita ko na mag-start kayo ng inyong first ever business, and I-invite you na kapag katapos ng video na to ay simulan mo na agad at maghanap ka pa ng ibang tutorial kung paano masisimulan yung mga business na sinabi ko. As soon as possible, you can start your business and earn money, and malay mo, someday maging successful ka at matawag ka isang business owner ng sarili mong company. Kaya keep hustling, and remember, determination is your greatest asset. Maraming salamat for watching and see you in my next vlog. Thank you!